holy name. Ready? Sing. In vain in high and holy place, my soul her grateful voice would raise. For who can sing the worthy praise of the wonderful love of Jesus? Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Adore my day, at peace by night. In storms of calmness, darkness, light. In pain among the weakness, might is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. My hope for pardon when I call, my trust for lifting when I fall. In life, in death, my all in all is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Sunod kong abitin dito sa 485. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Ready? Sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from the world of care, and peace and sorrow, His presence grow, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has open found relief, and all escape the tempter's snare. By thy return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn with strong desire for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior show His face, and gladly take my station there, and wait for Thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Thy wings shall my petition
crown bear. To him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I cast on him my every care and wait for the sweet hour of prayer. Tayo po'y magsitayo. Pangunahan ni Brother Aliago. Magandang araw mga kapatid. Sama-sama tayo manalangin. Ama, O Diyos, aming makapangyarihan sa lahat. O Diyos, aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa araw na iyong pinagkaloob sa amin. Araw ng linggo na ito, Ama, pang sama-sama nagsamba sa bahita sa Espiritu at kaluluwa. Ama, maraming salamat sa mga bagay, sa mga handaang araw, sa iyong walang sawang at subaybay sa amin, sa iyong gabay, sa lalo-lalo po, Ama, sa aming malakad, sa aming kalusugan. Maraming salamat. Ama, ang gawain po namin ito sa umaga ito, Ama, ay amin po inahandog sa iyo. Kahilin namin po, Diyos, sa iyong gabay, ang iyong patnubayan sa bawat pag-aaral na aming gagawin. Ama, patuloy kami lumalapit sa iyo, Ama, sa mga patuloy namin, malayo sa amin, sa banda ko, Ama, kagayan ng Islam. Ngunit, Ama, sa mga kapatid namin sa iba't banda ko, ang gumagawa, ang gawain dito, ay hiling din po namin naman, kailangan din po namin naman ang kanilang pagtatagumpay sa bawat araw at ang iyong kamay. Patuloy din namin lalabot sa iba, sarili, lalo po Diyos, ang aming mga karamdaman, na nawa may iyong bigyan ng kaligan, bigyan po Diyos, kasagabutan ang bawat problema sa aming pinagdaan. Alam po namin, Ama, sa bawat pagsubok, ikaw lang po, Ama, ang aming malalapitan at wala. Patuloy namin lalapit, Ama, ang mga kapatira namin ang may mga karamdaman naman, tulad ng aming kapatid na si Sister Nate, na patuloy na nagpapagaling, Ama, kanyang karamdaman. Kabayan mo siya, Ama, bigyan mo pa, Ama, ang mahapag buhay, Ama, upang ang aming kapatid, Ama, makapagsuyo pa siya ng mga kapatid. Ama, maraming salamat, Ama. Kabayan mo rin po, Ama, ang aming bayan, Ama. Bigyan mo ng kapayapaan, Ama. Nawa may pagiging kapayapaan ang mga tarapin. Maraming salamat, Ama. At ang lahat ng ito ay aming niling sa tanging pangalan po ng iyong anak, si Jesus. Siya po namin, Panginoon, at aming pong tagapagligtas. Amen. Isang awitin pa po bago padala po sa ni Brother Gian. Page 2. A wonderful Savior. A wonderful Savior is Jesus my Lord. Ready? Sing. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and
and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. With numberless blessings each moment he crowns, and filled with his fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. When clothed in his brightness, transported I rise, to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Sabi dadako dito sa banal na pagbabasa ko. Hallelujah. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po'y babasa po dito sa banal na aklat. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 7. Ito po ang nasa. Alalahanin mo ang iyong nalilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng pagluwa. Panahong hindi mo na madadala ang tamis ng magulang. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilig ang buwan at mga bitbit, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulan. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil ang tunog ng hininga. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tulugin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka na makakalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasa sumipig sa minamahal. Darating ang araw na tayo mapupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis
salusan. Darating yung araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ito. Babagsak ito at madudulog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katuwang lupa at ang hininga ay magbalik sa Diyos na ibigay ito. Kailangan po ang salamat. Sangawitin pa po bago ang pag-aaral ni Brother Jim, Bible Study. 723, Wonderful Words of Life. Sing them over again to me. Ready? Sing. Sing them over again to me. Wonderful words of life. Let me more of their beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed Ones gives to all, wonderful words of life. Sinners listen to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. At idala ko dito sa banal na pag-aaral pa namin, Brother Jim. Magandang umaga mga kapatid. Hindi ko salamat at hindi po akong makapagbagi ng isang maikling pag-aaral sa linggong ito. Ang ating pong topic ngayon po sa linggong ito ay tungkol sa Church of Christ Glorious Religious Practices. Bali, ano nga ba ito? Ito yung ito yung mga ginaganap natin sa tuwing unang araw sa linggo. Yung sa ating pagsamba, yung Sunday service, prayer, yung mga ginaganap natin, ang ating mga
kanta, scripture reading, memorization, saka yung Bible study sa ano. So, kung ngayon tatanungin nyo, anong ginaganap ba natin tuwing unang araw ng San Linggo based ba ito sa Bible o gawa-gawa lang o ginaya lang ba natin doon sa ibang mga reliyon? So una, sa Sunday service. So, Sunday service. Dito may mababasa tayo dito po sa Gawa 20:7. At nung unang araw na sa linggo, nang kami nagkakaempisan, putol-putol ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila at mga nagkakaalala sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating kami. Bali, ini-emphasize natin dito mga kapatid, yung ginaganap natin na ito yung unang araw lang ng San Linggo. Hindi tayo gaya ng mga ibang pananampalataya na meron silang service na tuwing Webes, saka Linggo. Yung iba naman, Sabado, yung iba, araw-araw. Gaya ng mga Katoliko. Tapos ang pangalawa, prayer. Hindi naman lingit sa ating kalaman, di mga kapatid, na ito lang yung natatanging komunikasyon natin sa ating nilalang, panalangin. So, ini-incorporate natin ang pagsamba sa panalangin dahil dahil sa pagpapasalamat, naghihingi tayo ng gabay sa Kanya. At saka humingi tayo ng katahimikan sa ating pagsamba. Yung babasa po tayo dito sa Thessalonica 5:17-18, ito mga sinasabi. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So yun nga. Malaki ang yung nagagawa ng panalangin. Diba may kasabihan nga sa English yung prayers can move mountain. Patuloy tayo dito sa Lumako naman tayo sa hymns. May mabasa tayo dito sa awit. Chapter 1 verse 2. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may mga nangyayawin. At ito rin po sa Efeso 5:19 na kayo mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit tungkol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupulit sa inyong mga puso sa Panginoon. So dito, ang sabi, magsilingkod tayo na sa Panginoon na may awitan. So ang tanong naman, bakit tayo gaya ng ibang pananampalataya na gumagamit ng mga instrumento? So bibigyan ko lang kayo ng simple logic lang. Ano ba ang English ng pagka sabing tumugtog ka ng gitara? So, di ba, playing the guitar. Ganun din sa drums, playing the drums. Ang sabi nito, ang value purpose di ba natin is worship, hindi naman play. So, ganun lang, simple logic lang. Hindi natin kailangan maglaro. Kailangan nagpunta tayo dito para sumamba. So, kaya hindi tayo gumagamit ng mga instruments. So, pagdating naman sa scripture reading, ano naman ang nababanggit na Biblia tungkol dito? Meron po dito sa Colossians chapter 4 verse 16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay babasa naman ninyo sa Iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin din naman ninyo ang sulat ng mula sa Laodicea. So, pinapakita dito na yung isinishare nila kung ano yung sulat sa mga ibang iglesia dito at tayo naman ay dapat namin mag-share ng kuwan. Bali, ang ginagawa natin, doon yung nakasulat, bali, binabasa natin
para hindi naman sa karagdagan ng ating mga kwan. Yung mga pagpalakas sa ating kwan, sa ating pananampalataya, at saka kung ano yung mga may sulat ng kwan sa patungkol sa iglesia doon. Kung ano yung mga nangyayari sa isang iglesia. Kaya pagdating ni Magsaba, binabasa rin natin upang madagdagan din natin ang ating kaalaman. Ngayon, pagka dumating naman tayo sa commemoration, kaya nga na nasusunod sa 1 Corinthians 11:26 by yun, yung gagawin natin mamaya-maya. Bali, ito, may nakasulat dito sa Gawa, chapter 2, verse 6. At araw-araw sila panatili ng matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol ng tinapay sa mga bahay-bahay at nagsisikain sila sa kanilang mga pagkain na may dalak at may katapatan ng puso. So dito, bali ang commemoration yung nagpapalakas sa ating kwan. Papalakas sa ating pananampalataya. Kasi ginagawa natin every week parang pag-aalala natin sa yung last supper ng ating Panginoong Hesus Kristo. At pagdating naman sa offering, na yun nga, susulat sa 1 Corinthians 16 verse 2, yung unang araw na sa linggo, bawat isa din nyo, ay magbukod ng simpanan sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpareho. Bali ang sinasabi nito, hindi tayo gaya ng mga pananampalataya na nag-i-impose ng 10% sa atin kung ano yung may bigay natin. Tsaka, nasusulat naman ito yung unang araw na sa linggo. Yung iba, may pagsamba ng Webes, pagdating mo sa commemoration yung kwan sa Iglesia ni Cristo, once a year lang ata yung commemoration nila. Yun. Tapos yung iba, yun, sa offering nga, halos kung mangi araw-araw. Kaya sa Katoliko. So, bali ang basehan natin, kung ano lamang nasusulat ay yun lamang po ang ginagampanan natin. At dumako rin po tayo sa preaching and sa sermon and Bible study. Ano ba pinagkaibahan itong dalawang to? So, kailangan ba natin yung dalapin ito sa ating pagsamba? May mabasa po tayo dito sa Bible study, teachings, dito po sa John chapter 5 verse 39. Salisigin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatutungkol sa akin. So meaning, habang tayo sumasalisik sa banal na kasulatan, ito bilang patutuos tungkol sa buhay ni Cristo, ganyan kung ano yung nasusulat. Siyempre, kumbaga, habang nagre-research tayo, dapat isi-share din natin sa mga kapwa natin, sa buong kapulungan para karagdagan din sa kaalaman nila. Natin pala. At pagdating naman sa message, sa sermon, preaching naman to, may mabasa po tayo dito sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 14. At aming pinamamalik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ng mga manggugulo. Palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ng mga mahihina, at maging mapaghinuhod kayo sa lahat. So, yun nga, nasasabi. Diba ang pagkabibigay ng message dito? Yung pagpapaalala sa mga sa ating lahat. Kasi kadalasan marami sa atin nakakalimot. So bilang tumatay dito, kailangan din na kailangan ng pagpapaalala sa bawat isa. Kaya nga nasulat na tulog wala kasi ng mga may ng loob. Kasi nga, di ba, pag lumalabas tayo, hindi natin alam kung anong nangyayari sa labas. Kasi minsan may mga tumating na problema. So, kailangan na natin i-guide ang isa't isa. Kung kailangan ng advice o payo, pwede naman yung mga preachers na mag-share. Kung may mga counseling ganyan, pwede rin.
So, yun nga, yun ang para yung religious practices ng Church of Christ sa Dolores. So, may nasulat dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26 and 40. Sabi, ano nga ito mga kapatid? Para kayo yung mga katitipon ng bawat isa sa inyo ay may isang awit. Yan, yung paghinang pagkata natin. May isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Yun nga yung sa Bible study. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na ito sa ikatitibay. Chapter 40, tatapat gawin ninyo na may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Yun yung sinasabi ko ng mga kapatid, hindi ba dapat sa pagsambay solemn, di ba iwasan natin mga chismis-chismis tabi. Siyempre yung purpose natin is magsamba. Bali, nakita naman natin na lahat ng halod ng ginagampanan natin, ginaganap natin para unang araw ng sa linggo ay nakabase naman po natin sa Bible at wala po tayong dinagdag kasi bawal na bawal po ang magdagdag ni magbawas. So, bilang panghuli ito po sa Deuteronomy chapter 5 verse 32, inyo ang isagawa ang gaya na inuutos sa inyong Panginoon inyong Diyos. Huwag kayong liligo sa kanan o sa kaliwa. So, mga kapatid, yung nakikita ginaganap natin ito yung mga araw sa linggo. Bilang po yung yun po ang inuutos sa atin. So, siyempre, dapat lang kami tayo sumunod. Hindi naman tayo pwede magdagdag. So, hanggang doon lang po mga kapatid. Hanggang maraming salamat. Sanabitin ko po bago ang ating commemoration, bago na ni Brother Jojo at ni Brother Frank, ni Fred Morales. Sanabitin po dito sa 105, the Lord's Supper. When we meet in sweet communion, ready? Sing. When we meet in sweet communion, where the peace divine is spread, hearts are brought in closer union, while partaking of the bread, precious peace all else surpassing, wondrous love for you and me, while we feast, Christ gently whispers, to this in my memory, God so loved, what wondrous measures, love and gave the best of them, both as sweet that matchless treasure, yet for us His life was given, precious peace all else surpassing, wondrous love for you and me, while we feast, Christ gently whispers, this in my memory, this divine, all else surpassing, precious blood for you and me, while we sup, Christ gently whispers, to this in my memory, precious peace
all else surpassing, wondrous love for you and me. While we feast, Christ gently whispers, "Do this in my memory." Kaya pitala ako dito sa commemoration pangunahan ni Brother Fred. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo lang po yung dadaan sa pag-aasahan. Tayo po yung magbabasa ng nagsitas bilang pagkatoo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23-24, ito nakasangad. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na Panginoong Jesus, nang gabi siya'y pagkalulo, ay dumangkot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagtututol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagtututol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ay po yung mananalig. Wamang banal, Diyos na yung makapangyarihan sa lahat. Narito po at tinapay na walang lebadura, na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon. Pagpaspasan niyo po ito, Ama. Pagpatawarin po kami sa aming nagawang pagkakasala. Linisin po ang aming puso't isipan upang maging karapat-dapat po kami sa pagkakabito. At habang pinagputol-putol namin ang nasabing tinapay, kami po'y kaisa sa iglesia ng ang Panginoon at umaalala ang kasambihan pagtanggap nito, Ama, ay aming inilulog sa banal mong harapan sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Po ipagpapatuloy dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25-26. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, "Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inunin ninyo ang sarong,
ay inaayag nyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na ay makapangyarihan sa lahat, Ama, narito po ang sa araw ay katas ng ubas na sinisimbolo sa bagong tipan ng aming Panginoon. Pakipaspasan niyo po ito, Amang banal, at patawarin po kami sa aming nagawang pagkakasala. Umisin niyo po ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap nito. At habang iniinom po namin ang katas ng ubas, kami po'y nakikipagtipat sa Iglesia ng aming Panginoon at nananatili hanggang sa muli niyang pagdating. Ang lahat po nito, Ama, ay aming niludulog sa banal mong harapan sa pamamagitan po ng iyong butong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Dadapo naman po tayo sa ating banal na ambagan. Gaya po ng dati, tayo po'y babasa ng mga ilang sitas bilang patunay. Dito po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Nandito po rin po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani ng mga bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng isa.
Tayo po'y manalangin. O Mang Banal, Diyos mo namin pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, narito pong salapi na nalikom namin magkakapatid bilang maguloy. Pakibasbasan niyo nga po ito, Ama, upang magamit po namin sa ikaunlad po ng iyong iglesia sa ikalalaganap po ng iyong mga banal na salita. Muli, Ama, ay nagpapasalamat po kami sa mga grasya at kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin sa nagdaang sa mundo. Sa mga kapatid po namin na walang anak buhay, pagkalooban niya nga po sila ng mabuting gawain upang susunod po ng isang linggo, isama-sama po kami makapagbibigay ng masaya. Muli, Ama, marami pong salamat. Itong lahat pong ito ay amin pong pinangakot sa ipong banal na harapan at amin pong pinamamagitan sa tanging pangalan lang po ng pumugtong na anak, si Kristo Jesus, ang aming pong Panginoon at Ginong Tagapagligtas. Sa awitin pa po bago ang mensahe ni Brother Frank. 673. God is calling the prodigal. God is calling the prodigal, come without delay. Ready? Sing. God is calling the prodigal, come without delay. Hear our hearing calling, calling now for thee. Though you wander so far from His presence, come today. Hear His loving voice calling still, calling out for thee. Weary prodigal come, calling out for thee. Oh, weary prodigal come, patient, loving, and tenderly still the Father's pleads. Hear our hearing calling, calling out for thee. Oh, return while the Spirit in mercy intercedes. Hear His loving voice calling still, calling out for thee. Oh, weary prodigal come, calling out for thee. Oh, weary prodigal come, there's bread of the house of thy Father, and to spare. Hear our hearing calling, calling out for thee. Know the table is spread and the feast is waiting there. Hear His loving voice calling still, calling out for thee. Oh, weary prodigal come, calling out for thee. Oh, weary prodigal come. Tayo pinadala ko dito sa mensahe pangalan ni Brother Frank. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat din yung ulit. Ako'y nabigyan ng pagkakataon upang magbigay ng maikling mensahe ko. Nagkausap kami ni Brother Jim kanina, maikli din pala din yung sa kanya. So, nagkataon, maikli din yung sa akin, maaga tayo matatapos. Pero bago ko po umpisan yung mensahe ko, balikan po natin kanina yung sinabi ni Brother Jim, yung Bible study. Tama naman po yung religious practices na binanggit niya kanina, biblically, yung teaching naman po sa atin yan. May mga preba naman po binigay sa atin yan. Opening prayer, kailangan po natin yan para pagpapasalamat sa mga nakalipas na araw na pinagkaloob po sa atin ng Diyos. Scripture reading. So, bakit kailangan din po yan? Kasi po, pampatibay yan. Kumbaga parang extra curriculum yun dito sa ating pagsamba.
Then next, yung Bible study. Yun, doon po natin malalaman yung mga bagay-bagay na mga malalalim na mga salita ng ating Panginoon na dito natin pinag-aaralan. So, kailangan po natin ng respeto doon. From opening prayer hanggang dun sa huli, so, a closing prayer, kailangan po natin ng respeto doon. Tapos, commemoration, so, mas isa po sa pinakamalagang bahagi ng ating pagsamba, yun nga po yung commemoration na sinasabi dito, dahil inaalala po natin yung kamatayan ng ating Panginoon at nakikipagkaisa po tayo. So every time na ginagawa po yun, so kailangan po natin ng respeto. Dadaan dito yung tinatawag nila master, yung nagbibigay ng tinapay na sumisimbolo sa katawan, ganun din po sa tugon na sumisimbolo din sa katas ng ubas. So kailangan po natin ibigay yung respeto natin doon. Kasi kung kakain tayo ng tinapay na sinisimbolo sa kanyang katawan, tapos magkukwentuhan lang tayo o nagsiselfone lang, nasan po yung respeto doon? Nagkukulang. Then next, message. Message man yan o Bible study, sino man po yung tatayo dito, bata man o matanda, gwapo, pangit, walang pangit eh. Maganda yung kasuotan o hindi, so kailangan po natin bigyan ng pansin. Hindi po tayo tumitingin sa ating anyo. Kailangan din po natin irespeto yan. Kaya yung inihanda ko po sa inyo ngayon, bakit mahalaga ang respeto sa kapwa? Bakit nga ba? O baka naman, mahalaga lang ang respeto sa kapwa dahil may pinipili tayong binibigyan nito. Respect o respeto. Paano po natin ibigay yan? So ano pong kahulugan ng respeto? Ang respeto ay hindi lamang simpleng paggalang. Ito rin ay pagpapakita ng malasakit at pagpapahalaga sa kapwa sa pamamagitan ng mabuting asal at pagkilala sa kanilang karapatan at halaga. Kapag may respeto ka sa sarili, natututo kang tanggapin ang iyong kakayahan, kahinahan, at kalakasan, at sa gayon ay mas madali ring rumispeto sa ibang tao. Ang respeto sa kapwa ay nagpapakita ng pagiging mabuting tao, pagmamalasakit, at pagpapahalaga sa kanilang dignidad. So, paano na daw natin gagamitan yung respeto? Kailangan yung respeto sa kapwa ay nagpapakita pagiging mabuting tao. Kaya paano naman kung hindi pareho yung respeto binibigay mo sa tao? Masasabi mo bang nagpapakita ng pagiging mabuting tao yung ginagawa mo? May papakita po akong illustration dito. Yan. Paano natin kaya ibibigay yung respeto natin dito? Kung bibigyan natin ng percentage yan, realidad, sino mas mataas na percentage na nakakakuha ng respeto dyan? Sigurado ito. Di mo ba? Alam natin lahat yan. Nangyayari po yan. Then baka susunod ito. Pwedeng wala to, o pwedeng konti. Yan po yung realidad na nangyayari sa atin. Bakit kailangan na magtatangi tayo ito muna ang kailangan respetuhin dahil mayaman yan eh. Tapos makakaharap mo to. Anong respeto na ibibigay mo dito? Dito 90, ito 10%. Tanongin mo yung sarili mo, bakit? Sarapan ba ng Diyos? Tama ba yung binibigay mong respeto at konti dito, marami doon? Sabi po dito sa Proverbs chapter 22 verse 2, ang mayaman at ang duka ay nagkakasalubong kapwa. Tama naman. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. So kailangan, pantay lang po. Nilalang din naman po yung ng Diyos dito eh. Hindi lang yung mayaman. So kailangan tayong magbigay ng respeto na pantay.
Dito maraming makaka-relate sa illustration na yan. Pagdating sa pamilya, kung ang isang pamilya mo, ganito yung status ng buhay. Tapos, ito yung iba, kamag-anak mo. Nangyayari po yan, alam po natin lahat yan. Di ba? Sa mga okasyon na lang, sige. Pag nag-imbita ka, sinong unang imbitahin mo dyan? Ito sigurado. Tapos nababaliwala na sila. Or pagpalagay na natin, sige, ma-invite din sila. Pero pagdating dun sa mismong event o lokasyon ng pinagdarausan mo kung ano man yan, pares ba yung trato mo? Hindi. Kasi alam mo, mas maraming pakinabang ka dito kesa kanila. Tama hindi? Tama. Nangyayari po yan. Hindi po limit sa kalaman natin. Tapos, pagdating sa mga bata, okay, magbibless lahat yan. Sinong makikita mong giliw na giliw yung mga matatanda? Dito pa sa bata nito o dito sa dalawa? Dito. Okay, pagpalagay na natin. Maraming anak to. 10. 10 din to. Then mag-i-invite yung isang tao, kamag-anak nila. Magkikiusap to. Pwede bang isama yung kumpare ko? Eh yun, business yun. May business na malaki yun. Ay sige pare, yung problema. Okay lang yan. Pagdating dito, sasabihin mo dito, nakabilang lang eh. 2 lang ang pwede pumunta sa inyo. Nasa inyong respeto. Nasa yung pagpapahalaga nila sa 2, sa kapwa-tao. Nababawasan. Ano yung sabi dito sa Deuteronomy, chapter 1, verse 17? Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Inyong didinggin ang maliliit na gaya ng malalaki. So, ibig sabihin po dito, kailangan pantay lang. Kung didinggin ang maliit na gaya ng malaki, so kailangan parehas lang naman ang respetong bibigay mo dyan. Eh bakit kasalukuyan nangyayari? Kung sino yung nakaangat, sila yung lamang. May kakulangan. Di ba? Ano pa? Okay, pagdating dito sa trabaho. At ikaw, nagkakalo na lang, masaya pa. Paano mo ibibigay yung respeto mo dito? Pag nakaharap mo yan. Tapos bigla, may sisingit na ganyan ang posisyon niya. Mas lamang na naman yun. Manager ang posisyon eh. Or supervisor. Yung trato mo, hindi rin na naman parehas. Yung respeto ibinibigay mo dito, hindi naman kamukha dito. Parehas lang naman tao yan. Parehas nila lang ng Diyos yan. Sabi nga dun sa Deuteronomy, kung anong gaya ng maliliit, ay ganun din naman dun sa mga malalaki, yung mayaman. Diba? Nangyayari po yan. O, ano trato mo dito? Minsan, di mo makaya pag malaki to eh. Ayaw ka mag-alak ko, yung manager yun eh. O, puro build up ka sa kanya. Pero yung isang kamag-anak mo na ganito lang ang status ng trabaho niya o pamumuhay niya, hindi mo makaya ipagmayabang eh. Pero, panahon lang nila lang ng Diyos yan. At hindi nagtatangi ng Diyos. Mamaya, makikita niyo po yan. So, ano po sabi dito sa James chapter 2, verse 9? Datapot kung kayo nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo. At kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwaid. Kapag po pala hindi parehas ang patas tingin natin sa tao o binibigay natin respeto, nagkakasala po pala tayo eh. So kailangan maiwas yung ganyan. Lalo na tayo mga Kristiyano dito sa iglesia ng Dolores. Alam ko naman,
Kung meron man, siguro, sa mga binibigay nating respeto, siguro, mga iilan lang ang nakakagawa nito. Siyempre, hindi naman natin ma-perfect yan. Na hindi naman natin pwedeng sabihin, ayok Brad, di ginagawa yan. Di ba? Realidad. Make it a habit to respect people. Not for their position, but for their presence. Because status fades, titles change, but the way you treat others echoes forever. Baba po natin. Gawing ugali ang igalang ang mga tao, hindi dahil sa kanilang posisyon, kundi dahil sa kanilang presensya. Dahil ang katayuan ay nawawala. Kung ano man katayuan mo sa buhay, naglalaho din yan. Minsan, sabi nga, parang gulong ang buhay, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Tuloy po natin. At ang mga titulo ay nagbabago. Hindi naman lahat. Hindi naman habang buhay, kasikatan mo. Pag sikat ka na, okay, lahat ng tao at yata, mataas ang respeto sa'yo. Paano pag laos ka na? May bibigay pa kaya yung dating respeto na nakukuha mo? Ngunit ang paraan ng iyong pagtrato sa iba ay umaalingaw-ngaw magpakailanman. Nagbigay ka ng respeto sa isa, sa kabila, o kunti lang, o wala man. Tama naman, no? Umaalingaw-ngaw magpakailanman. Alin man sa gagawin mo sa dalawa, umaalingaw-ngaw yun. Yung mga pinapakita mong respeto o pag-disrespect mo sa tao. Alam niyo po, sabi dito sa James chapter 2, verse 5, sabi niya dito, patuloy po hanggang 6. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibotong ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. 6. Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi ba kayo pinahihirapan ng mayayaman? At sila rin ang kumakalagkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman. Totoo naman po yan eh. Hindi po nilalahat ha. Hindi po natin nilalahat yung mga mayayaman. Pero karamihan po sa mayayaman, sila po talaga yung nagkakalagkad sa atin. Tapos yung respeto mo nasa kanila. Yung dukha, ano sabi niya sa dukha? Inyong niwawalang puri ang dukha. Nangyayari naman po yan. Actually, kanina, may pinulong po ako kay Brother Bernard. Sabi ko, dito po kasi sa pulpito, bawal po kasi gumamit ng salitang ako. Kung magmamapuri ka lang, magmamayabang ka dito, bawal na bawal po. Magkakasala po kami. Pero, hihingi po ako ng paumanhin sa inyo, dalawa, klase na, gagamitin ko po yung salitang ako, hindi para magmapuri sa inyo. Pangalawa, gagamitin ko po yung salitang ako, hindi para itaas ang sarili ko. Gagamitin ko po yung salitang ako, wake up call po sa ating lahat. Kung yung ibabahagi kong kwento na naging karanasan ko, ay may nangyayaring katulad nito o gumagawa, panahon po para baguhin niyo po yung nagiging sistema niyo sa buhay. Ano po yun? Nung ako'y nagtatrabaho pa, nasa mababang posisyon, yung respetong nakukuha ko sa kumpanya, hindi din katulad talaga ng mga ahead sa atin. Then kapag nag-deposit kami sa bangko, dahil nakamotor lang, ayente nga, pagdating sa bangko, kahit gaano kabigat yung bit-bit mong barya, pagbubuksan ka lang ng guard, then, pawisan nga, di ba? Tatanggalin mo yung helmet. Pagdating mo dun sa counter, ni hoy, wala man babanggitin na response yung teller. Tapos, pag nakita ka niya, gusgusin ka lang, kahit na segregate na, naka-denomination na, papakulit po sa inyo. Bibilangin mo ulit.
Tapos, nung nagkaroon na po ako ng posisyon, paunti-unti nag-iiba na yung trato. Hanggang sa nagkaroon po ako ng maliit na business. Ano po yung nangyayari? Minsan natatawa na lang po ako. Hindi ko po sinasabi na pabor sa akin itong ginagawa nila. Hindi. Naiisip ko, bakit ganun ang buhay? Bakit hindi parehas ang trato? Ngayon, kahit saan ako magpuntang bangko, pag maraming hawak kong barya, sasalubong agad yung guard. Boss, ako na. May patapik pa eh. Susundan niya ako, yakin niya ako agad sa teller, tapos hindi na pabibilang sa akin. Dahil daw may account naman ako doon. Just in case magkukulang, tatawag na lang daw sila sa akin. Tignan yung difference. Then, pag pupunta na ako doon, pwede naman pala. Kahit napakahaba ng pila, napakalayo ng number mo, dahil kilala ka na doon sa bangko, sila pa lalapit sa'yo. Sir, anong transaction nyo? Deposit ba o withdrawal? Last time sinabi ko, withdrawal kasi may daily limit yung ATM ko. Sige po sir, magkano? Ganito. Siya pa yung nag-assist. Siya pa yung nag-withdraw dun sa nag-over the counter, siya pa. Tinulungan niya ako. Ganon din po sa pag-deposit. Tingnan niyo po yung nangyayari. Sa tingin niyo po ba, well, of course, sa mga ibang tao siguro, matutuwa sila dahil binibigyan sila ng priority. Pero ako po, naisip ko kagad, hindi talaga patas. Kasi ang dami kong kasabayan na nakamotor din na dating pinanggalingan ko, pero ngayon lamang na ako sa kanila. Tama po ba yung respetong ganon? Alam niyo po, yung respetong binanggit ko sa inyo, na in-example ko po sa inyo, panahon pa po ng mga apostol, nangyayari na yan. Alam niyo po ba bakit? Dito po sa James chapter 2, verse 1, patuloy po. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kalwalatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto, ito po yung mayaman, at may magandang kasuotan, mayaman po yung tinutukoy dito niya, at may pumasok na mang isang dukha na may damit na hama, hindi kagandahan. 3. At inyong itangi ang may suot na damit na maganda. At inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sasabihin, tumayo ka riyan, maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi ba kayo nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? Panahon pa po ng mga apostol, nangyayari na yan. Discrimination. Yes, discrimination. Alam na po nila yung mangyayari eh. Di po ba? Sana po sa atin, wake up call lang po sa atin to. Hindi ko po sinasabi na para purihin nyo ako. Hindi ganun. Nagbigay po ako ng example sa naging karanasan ko. Wake up call lang po sa atin yun. So bilang pangmukas po, sabi ko naman sa inyo, may lang. Respect. I treat others fairly. And I care about their feelings and needs. Baba po natin. Ipinapakita ko ang patas na pakikitungo sa iba at pinapahalagan ko ang kanilang damdamin at pangangailangan. Ito po yung tama. Ang tamang proseso. Alam niyo po, yung pagtatangi, si Pedro binanggit na rin po yan dito sa Gawa. Dito po sa Gawa chapter 10 verse 34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ng Diyos ng mga tao. Tapos tayo magtatangi tayo. Diyos na nga hindi nagtatangi. Tayo pa kaya? Parang yung isang kwento na sa isang tulay, sakto lang yung isang tao, nagkasama yung dalawa, isang mayaman at saka mahirap.
Sabi ng mayaman, alis ka dyan, mauna ako, porket mayaman. Ang sagot po ng isang mahirap kung kukurutin mo yung balat mo, at kukurutin ko yung balat ko, pares lang naman pula yung dugong lalabas sa atin. Bakit mo sasabihin na kailangan ikaw mauna? Ganon din po kanina, yung sinabi doon sa James, di ba? Na pantay lang naman po yung tingin ng Diyos sa atin di ba? So, pinaka-conclusion po, ang respeto po ay hindi binibigay sa may titulo lamang. Ang respeto po, hindi binibigay kung sa sikat na tao o mayaman man. Mahirap pong kumuha ng respeto sa tao. Basta alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung lahat ng salita ng ating Panginoon at magbibigay tayo ng respeto, pantay-pantay sa tao, makakasiguro po tayo na hindi po tayo lumalaban. Maraming salamat po. Sana itong maikling mensahe makadagdag po sa pagpapatibay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Linawin ko po dito sa Christian Amazing Grace. Amazing Grace. Ready? Sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twixt grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Nanatili pong nakatayo, paunahan ni Fred. Paunahan po. Wala pa si Brother Wala po si Flores. Fred. Kapati ka ng brad. Kaya po tayo. Kaya po natin ang ating Panginoon at ipigit natin ang ating dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli mo kami pinagkatipon sa araw na ito. Paggamparin namin kami pupulin na sampayin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa mga kapatid namin ginamit mo na magbigay ng pag-aaral sa iyong banal na salita upang makaragdag ng kaalaman sa bawat isa sa amin.
ang mensaheng pinagkaloob ng aming kapatid na siyang magpapatibay sa aming pananampalataya. Dakilang Ama, kung anong po ang aming nasusumpuan ng mga problemang material at espiritual, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na ito. Sana ang bawat isa sa amin maging matatag at matibay sa aming pananampalataya, na sana tama yung sinabi ng aming kapatid. Ang respeto ay hindi tayo dapat nagtatangi ng tao. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Nilalang tayo lahat sa pamagitan ng kanyang biyaya. Dakilang Ama, ang lahat ng ito ay pinapabot namin sa iyo, itong kapasalamatan na ito, sa araw na ito, na sana basbasan mo ang bawat isa sa amin. Bawat kami magkakiwalay sa sambahan na ito, na sana ihatid mo kaming mapayapa ang bawat isa sa amin. Ang lahat mo ito ay pinapahabot namin sa iyo, itong kapasalamatan na ito, sa pamagitan ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Salamat mga kapatid. Tayo po'y nakaraos na naman. Dapat sa tayo. Susunod po sa Bible study po si Brother Lito. Ako po yung sa Mesay. At yung sa mga panalangin, maraming salamat po sa natin, mga kapatid natin. Patuloy po natin yung pagdasal, yung kapatid natin na nakakaraan sa mga pagsubok, mga challenges. Ako po bilang nagpapalalong po yung mga kapatid natin. Sana nakarecover po mga kapatid natin. Family po. Pagdasal po natin. Kaya ako po, personal po, na binibigay namin yung pasasalamat sa panalangin na binibigay po sa misis ko. Actually, mayroong good and not so good eh. Yung good po is maganda, no? Wala na lahat-lahat sa kanya. Yung binuwa sa kanya, nandun na lahat. But, dahil may nakita sila doon, so sabi nga nila is, paano nagmula yun? Ibig sabihin, may pinagmulan. So, may pinagmulan, buti nakuha, then matanggal na. But sabi nga nila, baka bumalik in 2, 3, or 5 years. So, dami namin napuntaan. Almost the same, not almost, the same. No? Yung misis ko, mag-undergo siya ng therapy pa rin. Succession. So, of course, no, una, no, mahirap tanggapin. Pero ngayon, talagang ngayon yan. Pero, on the other side, no, yung God, sinishare ko lang po ito para maganda tayo. God is really good, no? Yung mga preparation, di ba? Ang mamahal eh. That's right. Yung PET scan, una, tanong namin, 90,000. Tapos 20, 60 kawalik place. Ready na kami. Then, nung nagpunta kami doon sa AUM, so, hinignan namin yung MaxiCare. Yung MaxiCare, ay, sa Google, sa GPT, maximum na cover niya is 5.2 lang. So, sayang din. Nag-apply kami ng LOE doon, sa insurance na nung binigay, 70,000 yung cover. So, ang ganda eh. Tapos, ganda na naman, yung anak ko, nag-retire siya. Hindi siya nag-retire. Si Christian, yung bunso, naghanap siya ng magandang trabaho. Umalis na siya dun sa dating trabaho niya kasi nakakita ng magandang trabaho yung animator. Ganyan sila eh, kung saan malaki sa pumunta. So, natapos na yung insurance niya hanggang April 30 siya. God is really good. Sinap pa rin ng insurance, pati yung procedure. Sunod-sunod. Although naka-ready kami dun sa budget, no? Ano naman natin? Simula ng 80, 60, 70. So, depende yan sa package. Yung sickness nakita ko parang sa business. Diba? Ako ba, naranasan niya, no? Pag may nakausap ka ng doktor,
iaarap yung laptop. Ayun po yung package, pili kayo. 5. 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, hanggang 25,000. Ang pagkakaiba, side effect daw. Package ka agad, di ba? So yun nga, no, God is really good. Yung maksigian ko ako, yun nga, no, ako sinasuggest ko, maganda ngayon, lalo ng mga bata, talagang merong health insurance. Maganda. So tumawag kami, nung nandun kami sa Kaputa. Well, hindi namin na-expect. Hindi namin expect hanggang September pa yung coverage. Hanggang August lang, di ba? Yung therapy. So sakop na sakop. Hindi naman, God is really working. Hindi namin in-expect, pero yung Diyos talaga nagtatrabaho. Parang sinakto niya eh. Parang sinakto niya yun, matatapos. And then, yung anak ko yun na, doon sa new work, sa new job niya, ang ganda pa rin ng insurance, damay pa ako. So, yun nga sabi ko, no, ano lang, kahit tayo, nung nakaraan nag-message ako, yung mga matutuwid, makakaranas ng mas marami kadalamhatian. Pero ang sabi naman ng Panginoon, lahat ililigtas tayo. Tingnan yung nangyayari. So, kapit lang po tayo. Mayroon man tayong trials na pagsubok na mararamdaman, still yung God, mag-work siya sa atin. Hindi tayo pababayaan. Huwag lang tayo. Yun ang kagandaan, no? Okay, we accept it, but yun naman, no, hindi lang emotional, physical, and financial. God is working. Sunod na. Although nakaredy naman, mayroong konting task naman, but of course, di ba? Mag-i-deplete din yun, but ang ganda. Yung nga sinasabi ko na sometimes yung ating panalangin, sinasagot ng Diyos dun sa bagay na minsan hindi natin naiintindihan. Di ba? Sulat na mabibigla ka na lang. Oo nga, no? Dahil nung sabi kanina ni Brother Franklin sa experience niya, meron din tayong araw. Dahil pinangako niya, marami tayong kadalamhatian, pero ililigtas niya tayo sa lahat. Yan po, yung panindigan natin. So maraming salamat po. So napaka-importante po ng panalangin. Ako parati po sinasabi to. Kaya huwag po kayong mahiya kung mayroon kayong problema, financial, physical, emotional man yan, spiritual. Ipasama niyo po sa panalangin dito. Malaki pong nagagawa ng panalangin ng mga banal. Tandaan po natin. So maraming salamat po at may God bless us all.